All right, amen. Sige, let's open our Bible this afternoon in the book of 2 Timothy, chapter number 2, verse number 15. Okay, ito pa rin yung ating pinaka-importante mga kapatid na guide natin, okay? Formula natin para maintindihan natin ang Bible and how to properly interpret the Bible. 2 Timothy chapter number 2 verse number 15. At itry po natin ito na i-memorize para ma-quote natin. Okay, nakita na? Okay, let's read all together. Verse 15, read. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. Let's pray po. Lord, salamat ngayong hapon sa opportunity once again na kami po ay makapag-study together, maka-learn together sa inyo pong salita. And thank you, Lord, that we have the biblical approach na gituro nyo sa amin, gikamad nyo sa amin, na gamitin namin in such a way na ma-simplify, maintindihan namin ng klaro, malinaw, at madali ang iyong salita. Salamat, Lord, na hindi pala contradiction ang Bible. Salamat na walang confusion ang Bible. Ang gawin lang namin, i-rightly dividing lang po namin. Para, Lord, ay makita namin ang kaibahan, Panginoon. And help us na itong truth na ito ay amin din po maipasa sa iba para ma-enjoy at ma-appreciate din nila, Lord, ang iyong salita. Maraming salamat, and I pray that the Holy Spirit will guide and teach and direct our hearts this afternoon. Give wisdom also sa iyong servant as he teach your word. In Christ's name I pray. Amen and amen. Thank you, and please be seated. Okay, gipahabol ko ito. Kay Ma'am Vic, sana na mahabol natin sa ating pong PowerPoint para makita. And yes, no? Ready na ba, Brother Jonathan? Okay, ang ating study ngayong hapon, to be scriptural but not dispensational is the most what? Dangerous doctrine of all. So, napaka-dangerous pala na maging scriptural ka, maging biblical ka, pero hindi po dispensational. Ibig sabihin, hindi po enough na maging scriptural tayo or dispensational. Why? Okay, so that's our text. Okay, now, bago po yan, sabi dito, many false teaching arise because preachers are scriptural, which means they use Bible verses, but not dispensational. Amen? Maraming mga false teaching ngayon nag-arise. Okay? Because mostly, nag-claim sila na biblical. Okay? Ang Iglesia ni Manalo, gagamit ng Bible. Ang Jehovah's Witness, gagamit ng Bible. Ang mga UCCP, gagamit ng Bible. Ang SDA, gagamit ng Bible. Si Kibuloy, gagamit ng Bible. Pero ang tanong, bakit okay? Sumpaki. Bakit nagaiba sila? Iba-iba ang kanilang mga claims. Iba-iba ang mga teaching. So, simply ang sagot is that because they fail to rightly divide. They fail to rightly divide. Satan himself quoted scripture to tempt Christ in Matthew chapter 4, verse number 6. But he twisted it out of context. And that is why Apostle Paul urged us that we should rightly divide the word of truth. Amen? Kaya gisabihan tayo ni Paul na dapat
tayo po ay i-rightly divide natin ang word of truth. To ignore dispensational distinctions is to mix Israel with the church, law with grace, prophecy and mystery, and earthly promises with heavenly ones. And this is why being scriptural without being dispensational is the most dangerous doctrine of all. So napakadelikado, Brad. Napakadelikado talaga kapag tayo po ay scriptural lang. That means biblical but not dispensational. Now, there are few things na magkaroon tayo ng bad effect or bad result kapag i-skip natin, i-ignore natin, i-neglect natin ang dispensational study of the Bible. Ano ang result? Kapag Brad, wala tayong dispensational, scriptural lang tayo, ano ang result? There are few things na ating makita. So number one, okay, is ang result po ay confusion. Amen? Confusion. Magkaroon ng kalituhan. Bakit po? Mixing Israel's law with the body of Christ. Ano siya? Produces doctrinal chaos. So ano ang resulta? Kapag ihalo daw natin ang Israel's law, which is given to Moses, versus the body of Christ, the result is doctrinal chaos. We have an example here, Acts chapter 15. Let's go to Acts 15. Tira nyo po. Basahin po natin ang Acts 15. Let's begin reading verse 1. Verse 1. Acts 15 verse 1. And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, so may mga elder na galing po ng Judea at nagturo po sila sa mga kapatiran, mga kapwa din mga Hudyo. Ano ang sabi nila? And said, except ye be circumcised, notice, except ye be circumcised after the manner of Moses. Anong result? Ye cannot be saved. So sa kanilang turo, gi-insist nila na dapat ang isang tao para maligtas ay i-observe po niya ang law of Moses. At isa doon sa mga batas ni Moses ay dapat mag-undergo po sila ng circumcision. Sapagkat batas po yun ni Moses. Kung gusto nilang maligtas, kailangan silang magpa-circumcise. Iyon ang kanilang turo. But look, verse 2. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. So, kumbaga, ang mga tao hati, may pabor, may hindi. So, may discussion nangyari. Verse 3, and being brought on their way by the church, they passed through Phoenice, ito si Paul at Barnabas. Umalis sila, pumunta sila sa isang church, at dumaan sila sa Phoenice and Samaria, declaring the conversion of Gentiles, and they caused great joy unto all the brethren. And when they were come to Jerusalem, they were received the church and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them. But verse number 5, but there rose up certain of the sect of Pharisee. So mayroong mga sect of Pharisee doon. Nung dumating si Paul, may mga sect of Pharisees which believe, ano naman sila? Ano ang kanilang paniniwala? Itong sect of Pharisee believe, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. So similar lang po sila dito sa verse 1, na may mga certain men
from Judea, nagturo na kailangan silang ma-circumcise. The same din po sila nagturo itong mga sick of the Pharisee na needful. Sabi niya, necessary po. Essential na kailangan silang ma-circumcise at ikip ang law of Moses. Verse 6, and the apostles and elders came together for to consider of this matter. So sabi nila, alright, okay, itry namin, i-consider namin yan. Kung sundin ba namin o hindi ang inyong sabi. Verse 7, and when there had been much disputing, so nagkaroon ng disputing, meaning heated discussion, nagkaroon ng heated argument. Anong nangyari? Peter rose up, tumayo si Peter, and said unto them, men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. So gospel of circumcision pa rin itong dala ni Peter. And God which knoweth the hearts bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. And verse number 9, and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Now therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of their disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? Verse 11, but we believe that through the grace of Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. So dito po, may mga tao again, nag-i-insist nila na in order ma-save sila, ay kailangan silang mag-undergo sa circumcision. Kailangan nilang i-practice, kailangan nilang i-keep ang law, which is ang law po ni Moses. So dito po, ito po yung argument dito sa chapter na ito. So may Paul, may Barnabas, may Peter, but sinabi dito sa verse 11, but we believe that through the grace of our Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. Ibig sabihin na ang tao ay maligtas kahit hindi po mag-keep sa law ni Moses. Kaya sabi dito sa 11, they shall be saved even as they. So yun po yung confusion. May nag-insist na kailangan silang mag-undergo doon sa circumcision para maligtas sila. Pero ano pong sabi? Ano ang sabi dito sa Galatians 2:21? Ano ang sabi ni Apostle Paul? Galatians chapter number 2, verse 21. Anong sabi ni Paul sa kanyang sulat? Sa verse number 21. Galatians 2:21. I do not prostrate the grace of God. For, take note this phrase, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in what? Vain. So dito po magkaiba po. Doon sa Acts kanina, gi-insist nila na kailangan sila ma-circumcise para po sila maligtas. Pero dito sa sulat ni Paul, ay sabi niya, no need na po mag-keep ng law, which is sa ating panahon ngayon, which is sa panahon natin ng dispensation of grace. Kaya sapagkat sabi niya, kapag tayo ay nag-keep sa law o nag-practice sa law, ang resulta po ay ginagawa nating walang kwenta ang kamatayan ni Kristo. And we prostrate, sabi ni Paul, we prostrate the grace of God. Kaya sabi niya, I do not prostrate the grace of God. Sabi ni Paul, for if, sabi pa niya, gi-emphasize niya, for if righteousness come by the law, maliwanag, then Christ is dead in what? Vain, mga kapatid. Kaya yan po ang resulta. Kung hindi po tayo mag-observe ng proper dispensational study of the Bible, yun ang resulta, confusion, makonfuse tayo. Akala natin ang verse na ito applicable dito. At yung verse dito, ilagay natin doon. So magkahalo-halo po. So kapag ka-i-mix natin ang law sa body of Christ, ang resulta, doctrinal chaos. At maraming mga
Maraming mga churches ngayon na nagkaroon ng ganong status, senaryo, nagkaroon ng doctrinal chaos, and even tayo nung una. Salamat ba, napalaya tayo. Amen? Na may mga gimix-mix tayong mga teaching, but salamat na correct tayo ng Panginoon, dumating sa atin ang truth, at ngayon, makita na natin ang kaibahan. Sapagkat ang gadivide sa ating panahon ngayon, it is the cross of Christ. It is the death of Christ. Amen? Kaya, okay, ito po mga kapatid, yan ang resulta. Confusion. Ma-confuse ang tao. Okay? Malito ang tao kung ano ang kanyang sundin. Law pa ba or the grace of God? So, salamat sa Panginoon. I hope, little by little, nawala niya yung ating confusion. Hindi pa man lahat, pero dahan-dahan, ipag-pray natin na totally ay talagang maklear para po sa atin, mga kapatid. Amen? So, praise the Lord na gitulungan tayo ng Panginoon. Confusion, yan ang result. Magkaroon ng confusion. Even kahit tanungin mo yung mga pastor ngayon ba, may mga verse sila, honestly, kung honest lang, may mga verse sila na hindi nila naintindihan. May mga verse silang nag-i-apply nila ngayon na hindi na supposed to be dapat sapagkat that is before the cross. That is Old Testament na practice. Oh. Example na lang, tithing. Tanungin mo sila, ga-agree ka ba na ngayon tayo ay dispensation of grace? Opo. Naniniwala ka ba na ang kaligtasan natin purely by grace of God? Yes. Pero bakit may tithing? Kasi may moral law pa man. May law na hindi gi-abolish. Ang tawag sa kanila daw, moral law. Ang gitanggal daw, gi-abolish, yung tawag dietary law. Yung bawal ka na, bawal magkain yung mga pagkain ba na gatsin sa kulay, ulang mga himbis, dietary law ang tawag sa kanila. Yung para sa Hudyo nga, hindi pwedeng kainin. Tapos, ang na-abolish pa, ano pangalo? Ceremonial law. Yung mag-offer ka ng dugo, mag-offer ka ng hayop, yon na-abolish na daw. Pero meron daw law na hindi pag-i-abolish. Ito ang moral law, which is ang tithing. Grabe, no? Ano nila. So, yun ang ano nila. Pero sa Bible ba, walang kategory. Walang ceremonial law, walang dietary law, walang moral law. Pag law is law. Pag batas talaga yan. And since it is law, abolish na yan lahat. Nung namatay si Jesus Christ, wala na tayo, Brad. Nawala na tayo. We are no longer under the law, but under the grace of God. Amen. So maliwanag po, mga kapatid. Okay. Number 2. Okay. Corruption. Hindi lang po confusion ang resulta, Brad, pag di tayo nag-apply ng rightly dividing the word of truth. Pangalawang result, corruption. Makurap ang word of God. Scripture without right division gets corrupted. Truth becomes twisted into false systems. Alright? So makurap. Mawala po yun, mga kapatid, ang purity ng word of God. Mawala ang tunay na meaning at interpretation ng word of God kapag hindi po tayo nag-apply ng rightly dividing. Kaya, anong sabi po ni Apostle Paul, 2 Corinthians 2:17, anong sabi niya, Brad? 2 Corinthians, chapter number 2, verse 17. I would like to ask the ladies to please read. Second Corinthians chapter number 2 verse 17. Ladies, kindly read. Ready, go. For we are not as many because you have the word of God, but as one sincerity, but as God, in the sight of God, speaking in Christ. Okay, thank you, ladies. Sabi ni Paul, for we are not as many which corrupt the word of God. First of all, I would like you to underline the word as many. Ibig sabihin, sa time ni Apostle Paul, rampant ang korupsyon. Kung meron tayong rampant ang korupsyon ngayon sa pera, sa kanila naman, sa word of God. For we are not as many. So sa time ni Apostle Paul, meron ng mga false teachers, rampant na. Marami ng mga false preacher, false apostle na nagtuturo ng corrupted word of God.
Hindi totoo na turo. Gikurap nila. Kaya sabi niya, for we are not as many which corrupt the word of God. Number 2, pwede pa na makurap ang word of God. May chance pala, may possibility pala na makurap ang word of God. Hello? Yes, gideclare ni Paul. Hindi kami katulad ng iba, karamihan sa kanila, na kung saan sabi niya, nagkukurap, gitwist nila ang word of God. Alright? So may mga preacher sa time ni Paul na sila mismo, gikurap nila, gitwist nila ang word of God. Kaya si Paul nag-warn, giwarningan niya ang mga Corinthian believers, mag-ingat kayo sa mga teachers na ito. Mag-ingat kayo sa mga preacher na ito, mga apostle na ito. Nagtuturo sila ng word of God, but the problem is they corrupt the word of God. Ibig sabihin, they twist para mo fit sa kanilang teaching. Oh? Kaya sa ating panahon, ganun din po. Rampant na po, mga kapatid, ang korupsyon. Hindi lang po financial corruption, pero sa pulpit, mga kapatid, nakukurap din po ang word of God. At maraming mga pastor ngayon na ginakurap ang word of God mismo sa pulpit. Why? Because they fail. They fail to recognize the biblical approach on how to interpret the Bible. Mga kapatid, kaya ganun po ka-dangerous. Mga kapatid, they twisted. Truth becomes twisted into false system. Nagiging sistema na po. Para bang corruption, system na. Mahirap mo nang tibagin kasi nakasistema na. Yun na yun. May template na siya. Mahirap nang sirain. Kay yun na, naka-embed na po, mga kapatid. Okay? So ganun din po ngayon. Kaya ang mga tao, even pastor, pag siran mo pag mag-share ka about rightly dividing, kulto ang i-brand sa'yo. Ibang turo yan. Anong sabihin? Bakit mo sabihin? For gospel. Anong for gospel? Isa lang ang gospel sa Bible. Galing sa Genesis, papunta sa Revelation, isa lang gospel. Bakit mo sabihin apat ang gospel? Galit ka agad sila. Kaya ang pag-unawa nila, pagkaintindi nila, isa lang daw ang gospel sa Bible. So pagbago sa kanila, hindi na sila magsuri, hindi na sila mag-discover, mag-conclude sila, mali po yan. Pag alisin mo ang tithing, sabihin ka, i-brand ka nila, akulto na kayo. Bakit wala ng tithing? Ganun kaagad ang kanilang impression. Sapagkat system na. Hello? Nakuha nyo? System na. Twisted. Division gets corrupted. So makukurap ang word of God. May corruption, mga kapatid. Okay? May corruption. At napakadelikado po kapag i-corrupt natin ang word of God. That's why sabi ni Paul, napakaliwanag dito po sa ating binasa in verse number 17, for we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity. Subalit napaka-sincero ni Paul, serious ni Paul, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Iyo dapat, very bold si Apostle Paul. Bakit po? Sa panahon ni Paul, mga kapatid, may mga preachers, teachers na kinukurap nila ang word of God. Tinitwist po nila para mag-fit sa kanilang system. Sa kanilang system, mga kapatid. Alright. Next. Ano pa? Anong number 1? Anong result kapag if we fail, mga kapatid, to apply, okay, the biblical approach, which is dispensational study on how to interpret the Bible. Not only, mga kapatid, confusion ang result, corruption. The third is contradiction. The third result is contradictions. Merong contradictions. Failure to rightly divide. Anong sabi? Failure to rightly divide makes the Bible appear what? Contradictory. Contradictory.
Works, example dito, works for salvation in James chapter 2 versus grace alone in Ephesians chapter number 2. Puro po chapter 2. Hello, amen? So para sa iba, itong dalawa, contradiction. Kaya sabi na, hindi ako magbasa ng Bible kasi ang daming contradiction. Mismo ang Bible nagasumpaki, mismo ang Bible hindi harmonize. Kaya nalilito ako. Kaya gaiwas ako magbasa ng Bible at mag-study ng Bible. Yun ang reason ng ibang tao. Kasi na-confuse daw sila. Pero ang di nila alam, mga kapatid, walang contradiction ang Bible. Dapat lang istudihan ang Bible at gamitin ang rightly dividing the word of truth. Kasi ayaw ni Lord na ma-confuse tayo. Ayaw ni Lord, mga kapatid, na ma-mislead tayo. Now, by the way, sige po, basahin natin ang James chapter 2. Okay. James chapter 2. Yeah. Sige. Chapter number 2. Okay, may mga verses tayo. Umpisa po tayo dito sa verse number 14. Verse 14. Chapter 2, verse 14. What doth it profit, my brethren, though a man say, he hath faith and have not works? Can faith save him? So ano daw pakinabang kapag ang isang tao ay mayroong pananampalataya pero wala namang gawa? Sabi niya, makaliligtas ba sa kanya? Can faith save him? Ang kanyang pananampalataya makapagligtas ba? O, gigamit na yun niya na example. If a brother or sister be naked and destitute of daily food, may kapatid ka, may kapatid na lalaki, kapatid na babae, hubot-hubad, at mahirap, at walang pagkain, wala siyang makain araw-araw. At sabihin niya, verse 16, and one of you say unto them, depart in peace, be warm and filled. Notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body. What doth it profit? No, parang totoo, no? Sabi niya, may isang kapatid ka, kulang, walang pagkain, walang damit, tapos sinabihan mo lang, umalis ka, humayo ka, at di mo lang binigyan ng pangpainit ng kanyang katawan, at makakain siya at mabusog. Okay? So anong pakinabang? Sabi niya, which are needful to the body, needs sa katawan. What doth it profit? Sabi na yun ng verse 17, even so, faith, if it hath not works, is dead, being alone. So ito yung argument ng iba. Tingnan nyo po, maliwanag sa verse sa Bible, na kapag ka ang pagtuo na walang gawa, ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. Kaya bakit nyo sabihin na hindi kasama ang gawa sa kaligtasan? Maliwanag sa Bible, may verse sa Bible, faith without works is dead. Patay. O kayo, lagi kayo, baptist, faith alone, faith alone, faith alone. Sabi sa Bible, patay ang pananampalataya kapag ka walang gawa. So kung hindi mo ito naintindihan, sabi mo, oo nga, no? Mali pala yung sinabi ni pastor sa amin, faith alone. Kasi may verse para sa Bible, kasama ang gawa. Kasi patay ang pananampalataya kung walang gawa. O paano yan? Meron pa, verse number 24. Tingnan nyo, verse 24. No, tingnan nyo. Verse 24. Sabi ng Bible, he see then, how that by works a man is justified and not by faith only. Oh, sige. So hindi daw ma-justify ang tao sa pamagitan ng faith only. May sulbara na ninyo. Number one, i-consider natin, sinong sinulatan ni James?
I-consider natin, kanino niya ito gi-address? Sa body of Christ ba? Ang sagot, chapter 1, verse 1. Tingnan niyo po. Para maintindihan natin. Okay? Chapter 1, verse 1. Sige, basahin natin. Ready, go. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. So sa madaling sabi, ang sagot dito, Brad, hindi body of Christ, hindi tayo. Ang sulat na ito para sa mga Hudyo, particularly the 12 tribes of Israel, mga Hudyo. And therefore, sa Israel, kasama ang works. Required sila na mag-observe sa works. Kailangan sila mag-practice ng works. That's why, sabi dito, faith alone. Faith without works is dead. That is true. Kasi sa mga Hudyo, kailangan nila ng works. Hello? Nakuha niyo, Brad? Hindi yan para sa atin. Maliwanag, 12 tribes. Tanong, saan ka man na membro sa 12 tribe? Hindi tayo. Hindi tayo ang sinabihan nito. Naintindihan nyo? Mga Hudyo. Kaya wala tayong labot dito sa verse na ito. Faith without works is dead. Para sa Hudyo yan. Kaya hindi pwedeng i-claim natin yan. At hindi pwedeng sabihin ng mga tao na para sa ating panahon ito, sa 12 tribes abroad, scattered abroad. Kaya, required sila. Sa atin, anong sa atin? Maliwanag. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Andyan mga kapatid. Andyan sa atin. Ephesians chapter number 2. Very familiar. Very familiar sa atin. Okay? I hope na memorize natin yan. Anong sabi ni Paul? Anong sabi ni Paul? For by grace are ye saved. Hindi po, masave pa lang sila. Nasave na po sila. Sa pamamagitan ng biyaya kayo ay nangaligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Through faith. At sabi niya, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So walang kontradiksyon. Si Paul, ang sinabihan niya, Gentile. Ang sinabihan ni Paul, Ephesians 2:8 and 9, body of Christ. Ang sinabihan ni James, mga Hudyo, meaning Israel. Iba ang audience. Iba ang audience. Hindi magkapariho. Di mo pwedeng ilagay ang James dito sapagkat hindi po sila Hudyo. At ito, Gentile, ito sinulatan ni Paul. Tayo, sa body of Christ, mga ligtas na, mga kapatid. Ito, hindi pa lahat ligtas dito sa James. Para maligtas sila, mag-practice sila ng law, mag-observe sila ng law dito. Kung gusto nilang maligtas, dito naligtas na. Kaya sabi ni Paul, for by grace are ye saved through faith. Amen? Ligtas na. Yung isa, maligtas pa lang. Kung mag-keep sila sa law. Kaya, ang kanilang faith is not enough. Dapat sila mag-observe ng works para ma-save sila. Amen? Maliwanag? So, I hope, mga kapatid, maintindihan natin. So, mawala yung confusion or mawala yung contradiction. Kaya pag hindi natin i-apply, kahit ako nung una, galibog ako. Ano man yung James, sabi dito, faith without works is dead. Tapos sabi ni Paul, faith alone. Saan ba dito ang totoo? Saan ba dito ang sundin? Ma-confuse, amen? Kaya mga kapatid, importante ang rightly dividing. Dapat malaman natin sino ang audience, sino ang sinabihan. At para kanino ito sinulat? Sa mga body of Christ or ang Israel, nation of Israel. Kaya pag hindi natin i-observe yun, wala. Akala natin lahat na verse para sa atin. Kaya resulta, wala na. Galutaw-lutaw ng isip mo. Kaya di mo naintindihan. Hello? Kaya importante ang rightly dividing, mga kapatid. Alright. So, contradiction. Marami pa. Mga kapatid, marami pang mga verses, pero later on na lang, isa lang muna ang iano natin. So maraming verses, Brad. In fact, before akin nagyano na parang contradiction. Nasabi ng Bible, kung gusto ka mapatawad ng Diyos, magpatawad ka.
So requirement ang pagpatawad. Before the cross, kailangan sila magpatawad. Otherwise, pag namatay sila, di sila nagpatawad, impyerno sila. Pero sabi ni Paul, kailangan ka magpatawad kung paano ka pinatawad ni Kristo. Magkaiba po yun. Sabi ng Bible, pag ikaw daw, Brad, ay sinampal, ang isa mong chick, ipasampal mo rin. Pero anong sabi ni Paul? Iyon pa ba ang applicable sa atin ngayon? Iyon pa ba yung batas ngayon na kailangan ka pa magpasampal? Hello? Di ba may verse sa Bible yan? Na, I think Matthew, na kung gisampal ka daw sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. Sining gisampal ka, sige. Anong too? Kasakit-sakit to kayo, nasa wala, tapos may part 2 pa, tistige ka ron, di ba? Siguro walang makagawa ng ganon. Wala na, hindi na yung Pero ano sabi ni Paul? Live peaceably with all men. Live peaceably. Iyon na ang Alright. Okay? So marami pang seemingly contradiction, but mga kapatid, walang contradiction ang Bible. Ulitin ko, walang contradiction. Ilagay lang natin sa tama. Sinong sinabihan? Para ito kanino? Okay? Para maintindihan po natin. Applicable ba ito? Sinong sinabihan? Nation of Israel or body of Christ? Alright. Okay. So, next, number 4. Pang-apat na resulta, kapag ka hindi tayo nag-rightly divide. Anong number 1? Ano ganyan number 1? Confusion. Number 2, corruption. Number 3, contradiction. At pang-apat is counterfeit. Ano ang counterfeit? Parang fake ba? Parang totoo, pero hindi. Gipiki mo ba? Parang tingnan mo, parang walang kaibahan sa original. Pero counterfeit ba? Parang 1,000 na bill. Kung hindi ka magsuri, andito man si Brother RR, di ba meron silang device yung mga bangko na blue light bang tawag doon, ultraviolet, UV light, na mo doon para ma-determine mo kung counterfeit ba. So ganun din ang resulta kapag ka hindi tayo mag-rightly dividing, kapatid, ma-counterfeit natin ang Word of God. Akala natin totoo pero hindi pala. Satan uses the Bible. Take note, si Satan may Bible din siya. Na parang titingnan mo, parang okay din, biblical din. Pero ang totoo, parang biblical lang, pero hindi dispensational. Satan uses Bible verses out of context. To promote yan. Bakit tan? To promote religious counterfeit. So si Satan. Kaya may mga version siya sa Bible. May NIV siya. May New Standard Version. Ang dami niya. Mga counterfeit na mga Bible. Kaya sa atin, bilang Christian, King James tayo. Kaya ang King James, we believe, the closest to the original and the preserved, mga kapatid, preserved, inspired Word of God. Okay? Wala na tayong original. Hindi ito original. Ito, mga kapatid, is copy lang, translated. Huwag mong sabihin original yan. Ang atin ngayon, as if meron tayong original kaya na-preserve. Okay? But praise the Lord, na-preserve and inspired Word of God. Okay? So si Satan, merong counterfeit. Counterfeit, i-counterfeit niya. 2 Corinthians chapter number 11. Let's go to 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11. I would like to request all men to please read 13, 14, and 15. All men please. 2 Corinthians chapter 11 verse 13, 14, and 15. Ready? Read.
Amen. So, sabi ni Paul, maliwanag, gideclare ni Paul na mayroong mga false apostles. Hello? May false apostles. Ano ang kanilang karakteristik? Mga deceitful workers. Ano pa? Transforming themselves into the apostles of Christ. Okay? So, ating makita dito na si Paul nagbigay po ng warning sa mga Corinthian believers na mag-ingat kayo sapagkat someday or one of these days, sabi niya, may mga piki na mga apostol at ang kanilang main job is to deceive you. At ang tawag sa kanila, mga deceitful workers. Deceitful workers. I-deceive nila, i-mislead nila yung mga tao sa truth. Tapos, ano sila? Church, ano sila? Transforming themselves into the apostles of Christ. Grabe, no? Kung titingnan mo, walang kaibahan. Titingnan mo religious. Titingnan mo magaling din mag-preach. Pag titingnan mo mga kapatid, magaling mag-preach the word of God. May karisma. Kung titingnan mo. Pero kung paminawan mo ba, pakikinggan mo at obserbahan mo, ginatwist pala ang Bible. Hindi proper ang pag-interpret ng Bible. At ginamit ni Apostle Paul na illustration na even si Satan, he made himself an angel of light. Mismo si Satan nagpakuno-kuno na angel of light. But at the end, in reality, mga kapatid, sabi ni Paul, transform into an angel of light. Therefore, sabi niya verse 15, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness. Kaya nagapakuno-kuno din ito sila, itong mga ministers ni Satan, mga ministers of righteousness, but in reality, they were ministers of unrighteousness. Alright? So ganun po kaseryoso si Apostle Paul, na in the last days, mayroong mga counterfeits na mga preachers, mga pastors, mga missionaries, na i-copy nila, kapatid, ang Word of God, as if Word of God, ang kanilang sasabihin, but in reality, bad, pag i-double check mo, i-scrutinize mo, mali at hindi po tama ang kanilang tinuturo. Kaya mag-iingat tayo. Hindi lang basta-basta na may nakita ka, narinig ka dyan sa online, o pastor na hinahangaan mo, ay okay na. I-base mo sa Bible. Kung tama ang pag-interpret sa Bible, tama ang proper ba, biblical ba ang pagturo sa Bible. Hindi lang tayo after doon sa karisma. Hindi lang kayo magaling siya mag-preach. Ang tao minsan, doon na lang sa galing mag-preach, magaling magsalita. Di na natin gina-consider ang kanyang salita o ang Word of God na kanyang sinasabi. Ang honest brad na Bible student, hindi lang tayo after doon sa preacher, kundi after tayo sa turo. Amen? Doon tayo sa turo. Doon tayo sa teaching. Di bali man, kunti lang tayo. Importante ba, truth ang ating ginasunod. Truth tayo, nakatayo tayo sa truth. Jesus Christ outnumbered, kunti lang sila. Ginabas sila, ginapersecute sila. So ngayon sa atin, expect din tayo na sa turo na ito, i-persecute tayo. Expect tayo na para sa kanila, pangit ito, mali ito na turo. Kulto tayo. Pero kabaliktaran, mga kapatid. Amen? Salamat sa Panginoon na nakita natin ang katotohanan. At salamat nagbigay sa atin ng warning si Apostle Paul that in the last days ay may mga counterfeit na mga preacher, teachers na kung saan i-twist nila ang Word of God para, mga kapatid, ay mo-fit sa kanila pong system o sa kanila pong mga aral. Alright? Counterfeit. Counterfeit ang tawag doon. Akala mo pag di ka maingat, akala mo totoo. But in reality, mga kapatid, makita mo na hindi pala. Kaya po tayo ay giano ng Bible, gi-encourage ng Bible na mag-study tayo. Scrutinize natin. At dapat tayo magkaroon ng attitude of Berean. They search the scriptures what?
daily, whether those things were what? So hindi lang po sila contented, satisfied na makinig. Talagang gi-search nilang Bible, gisadihan nilang Bible. Whether those things were so, whether those things are truth. Mga kapatid. Amen. So dapat ganun ang ating attitude, like the Berean believers. Mag-ingat tayo sa mga counterfeit. Okay? Kaya may mga counterfeit talaga ngayon na mga turo. Okay? Turo, mga kapatid. Okay, next, number 5. Ano pang resulta? Kapag ka nag-fail tayo paggamit ng rightly dividing the word of truth, ano pa? Ang result is condemnation. Makukondem tayo. Oh? Kukondem tayo, mga kapatid. Anong sabi po ng Galatians chapter 3 verse number 10? Galatians chapter 3 verse number 10. Akala natin natutuwa ang Panginoon. Kay Bible ang ating ginagamit. Nagpipreach tayo ng Word of God. But tingnan niyo po anong sabi ni Paul. Verse 10. Galatians 3 verse 10. For as many as are of the works of the law are under what? The curse. So yung gumagawa ngayon sa panahon ng dispensation of grace, pag ginagawa mo ang law, sinusunod mo ang law, sabi ni Paul, you are under curse. Hello? Under curse ang tawag sa iyo. Na panahon na ngayon ng biyaya, manampalataya ka na lang sa ginawa ni Kristo, pero i-insist mo talaga na mag-practice ka pa, mag-keep ka pa sa law, sabi ni Paul, is under the curse. For it is written, Curse is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. O sige, nag-obey ka, nag-practice ka, nag-keep ka ng law, pero hindi mo naman na lahat na comply. Hindi mo naman lahat na law na sunod. Sa offering pa lang, ang dami ng offering. Merong sacrificial offering, o merong natawag sin offering, merong burnt offering, merong peace offering, ang dami ng offering. Iba pa yung festival. Meron pa silang Hid festival. Sa tithing palang daan, 3 na. Sa offering, mga 5. Sa festival, ang daming festival sa mga Hudyo. Ang tanong, gikip mo ba yan? Hello? Kaya sabi ni Paul, curse is everyone, sabi niya dito, verse number 10, curse is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Kaya hindi na po applicable ang law ngayon. Wala na, na-cancel na, na-abolish na ang law. That is why, sabi niya, verse 11, but that no man is justified by what? But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. Amen? So yun ang sabi ni Paul, walang ma-justify, walang maging righteous by keeping the law in the sight of God. Lahat mag-fail, lahat hindi po nakaabot. That's why, anong ginawa ni Jesus Christ? Look at verse 13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. So si Jesus Christ na ang naging curse for us. Na-cancel na ang curse sa atin. Nawala na ang curse sa atin. Nag-stop na ang curse sapagkat Jesus Christ is the end of the law. At the same time, the curse, Jesus Christ became curse for us on the tree, on the Calvary, mga kapatid. Kaya kapag ka ikaw ay nagamit ng law, kapag ka ikaw ay nag-impose, mga kapatid, ng curse ngayon, kapatid, ay hindi mo naintindihan ang salita ng Lord. Parang walang itik sa iyo ang kamatayan ni Kristo. Kung sabihin mo pa na under curse tayo ngayon, parang sinabi mo na si Jesus Christ walang kwenta. Kasi sinabi ng Bible na ang law ay nawala na ang effect ng curse because of Christ's death on the cross. Amen, mga kapatid.
Okay? Kaya po, sabi ng Bible, condemnation, under condemnation ang tao na nag-keep ng law tapos di naman niya ma-comply. Nag-practice ng law, di naman niya ma-perfect. Sabi ng Bible, he is under condemnation. Ang tao na yan. Kaya yan ang resulta. Teaching law of righteousness brings people under a curse. Galatians 3:10, rather than Christ finished work. So doon tayo sa Christ finished work. Sa work ni Christ, hindi work natin. Because no man is justified by keeping the law. By keeping the law. But Christ's righteousness on the cross of Calvary. Amen. So condemnation, ang tao is under condemnation when he keep the law o practice the law, mga kapatid. Alright, what else? Number 6. Number 4. Number 3, contradictions. Number 4, counterfeits, ang resulta. Number 5, condemnation. And number 6. Number 6, mga kapatid, is ating pong bunang buksan. Colossians chapter number 2. Colossians chapter number 2, please. Colossians chapter 2. Colossians chapter number 2, verse 20 to 23. Colossians chapter 2. Look at verse 20. Wherefore, if we be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances? Sabi niya, bakit pa kayo? Patay na po kayo dyan kay Kristo. At yung rudiments of the world, yung mga ordinances, yung mga law, ang tawag doon, mga rudiments of the world. At sabi niya, why, as though living in the world, bakit kayo namumuhay katulad sa mundo? Are ye subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not, which all are to perish with the using after the commandments and doctrines of men, which things have indeed shew of wisdom in will, worship, and humility, and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. So anong ibig sabihin? Number 6, anong ibig sabihin ng verse na ito? Number 6 is, not only, mga kapatid, okay, parang nagdubli. Now, number 5, number 6, dalawang number 5. Number 6 is, the result is carnality. Carnality. Mixing covenants creates legalism or emotionalism in the churches, feeding the flesh instead of building faith. Yun ang sabi ni Apostle Paul. So pag i-impose mo ang ordinances, ganito, ganyan, ang labas po yan is legalism, mga kapatid. And also emotionalism. Instead na ma-feed, mga kapatid, ma-build up ang church, ma-build up ang body of Christ, ang flesh na. Ang flesh ang ma-build up, ang ma-trigger. Kaya sabi ni Paul, hindi na kayo under dyan sa rudiments of the world. Hindi na kayo under dyan sa mga ordinances. Napalaya na kayo. So hindi na yung strict compliance. Kaya para yan sa mga Hudyo. So kasi itong mga taong ito, Book of Colossians, kaya sabi ni Paul, that is purely carnality. That is only for the flesh. Ang na-edify ang flesh, but not the soul, not the spirit. So kapag ka-i-mix pala natin ang covenant, ibig sabihin, mga kapatid, yung teaching, proper teaching, doon sa body of Christ, mo create siya ng legalism. Nagiging legalism, legalistic na. I-impose mo ito, strict ka, i-impose mo ito, ang tawag doon, legalism. Parang nagiging ordinance na po siya.
Hindi na out of will, mga kapatid, but sumusunod ang tao because of fear, no? Na hindi niya makomply. So ang tawag doon, carnality. So carnality, ang flesh. Nag-observe ka, pero flesh, mga kapatid, fleshly. Fleshly. Okay. Sige, para mahabol natin. So yan, carnality. Carnality ang resulta. Pang-anim po na result kapag ka ang mga kapatid, hindi natin na-apply ang rightly dividing the word of truth. Number 7 is captivity. Number 7 result. Hello, andyan ba tayo? Captivity. Anong captivity? Sabi dito, believers become enslaved to false system. Nakuha niyo po? Nagiging bandage. Nagiging alipin. Ang resulta kapag ka hindi tayo nag-apply ng rightly dividing. Kasi nakasunod na tayo sa system. Ano po yung system? Example doon, tithing, Sabbath keeping, tongues, temple rituals, at ano ang nasa isip nila? Thinking they are being scriptural. Okay, akala nila biblical man, nasa Bible man. Pero di nila alam, nagiging false system pala. Ang sinusunod nila, false system. Nandun na. Like tithing, like Sabbath keeping. Yes, nasa Bible lahat yan. Pero kapatid, ang tanong, para ba yan sa atin? So, akala nila, na sa ngayon, kasama pa sila, covered pa sila doon. Na ang totoo pala, hindi na po. Sapagkat all those things are part of the law. Nagiging slave. Na-control sila brad sa sistema. Naging bandage sila. Iyon ang resulta. Kaya maraming mga membro ngayon sa mga churches, brad, na under pa rin sa system na ito. Hello? Mga pastor nag-impose pa rin sa mga ganitong bagay sa mga membro nila. Sapagkat they fail to understand na tayo po ay hindi na po under the law because we are member of the body of Christ. And because we are now member of the body of Christ, we are under grace and not law. Amen? So, salamat po, napalaya tayo. Oh, nakawala tayo dito. Tingnan nyo ang SDA, akala nila, para sa kanila yun. Nagasabat pa rin sila. Nabawal pa rin ito kainin. Nadala sila, nabandid sila sa sistema. Di nila nakita ba? Kung ano ang para sa panahon sa ating, sa body of Christ ngayon. Okay? So tanong, pastor, dili na tayo obligado yung bawal na pagkain, lalo na yung dinuguan. Kahit ilang galon pagkainin mong dinuguan ba, walang kinalaman niya na magkasala ka. Walang pagkain na pwedeng magkaroon ng kasalanan ng tao. Ang kasalanan, yung kumain ka, nga di ka nag-pray. Iyon ang kasalanan. Di ka nagpasalamat kasi sabi ng Bible, natanggapin lahat with thanksgiving. Kaya huwag mong gawing doktrina na pag kumain ka ng dugo, nakasala ka na, mali po yun, wala sa Bible. Di ba marami tayong ganon na thinking, ay, di ko magkaon dinuguan, kay makasala ko, kay ara sa Bible, gibawal sa Bible. Tama, bawal yan sa mga Hudyo. Even ngayon, pinagbawal yan sa Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? Ang bawal kung may high blood ka. Bawal kung may sakit ka. Pero bawal talaga yan kay maraming sakit dumadaloy sa dugo. Pero huwag mong irason na bawal kay sinabi sa Bible. Huwag tayong magpaalipin doon. Amen? So kung okay ka sa'yo, kung type mo talaga, it's up to you. Di mo siya i-judge na, nagkaon ni, imperno ni si sister, si Brad Ferdy, nagkaon dinuguan, why not? Makasasala, gini nga tao ni. Oh. May kakabalo, nga mas dako, sala para sige ka, inom soft drinks. Na ano na ba ang ilaw sa labas? Napailaw na ba?
Okay? So wag tayo magpadala doon sa system. Amen? Believers become enslaved. Minsan itong system na ito, ang ginagamit sa mga pastor ngayon na panakot. Hello? Ito yung gawin nilang pang-blackmail. Kapag ka di mo ito sinunod, kapag ka di ka nagbigay, ang mangyayari sa iyo, i-curse ka, i-judge ka ng Panginoon. So ang membro din na walang alam, matatakot din, so gagawin na lang niya sapagkat gagamitin ng pastor ang verse na ito. Na akala din ng membro applicable sa kanya. Kaya ginagawa, sunod-sunod na lang siya. Kasi wala siyang alam, Brad. Yan ang resulta. Instead na masaya sa maglingkod sa Panginoon, out of fear na. Hello, adyan ba tayo? Iyon ang resulta, kapatid. Kapag ka hindi po tayo nag-apply, mga kapatid, ng rightly dividing the Word of God, magiging captive tayo. Magiging slave tayo, maging sunod-sunuran po tayo, mga kapatid. Okay, may oras pa tayo. Ano na ang number? Oh, number 8. Number 8, sa kaya lang ng oras natin. Okay, ano pang resulta? Okay, ano pa? Number 8, corruption of the cross. Corruption of the cross. Makurap natin, mga kapatid, ang cross. When the law is mixed with grace, the message of the cross loses its what? Glory or effect. Kapag hinalo natin ang law sa grace, sabi ng Bible, ang message ng cross mawala ang bisa, mawala ang kanyang effectivity, nasapawan siya. Hindi natin ma-exalt ang cross kapag gihalo natin ang law. Nakuha nyo? Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, tingnan nyo po, nakurap ang Word of God, nakurap ang message of the cross. Galatians chapter 5, verse number 4. Please read, please. Young people, please. Andyan pa kayo? Amen. Sige po, lahat na young people. Oh, basta wala pang partner, young people pa yan. Kahit 40 na, young people pa rin. Oh, sige, mga young people. 5:4. Galatians chapter 5, verse number 4. Ready? Read. Oh, kita nyo po? Christ is become of no effect unto you. Nawala yung effect, nawala yung effectivity po si Kristo. Especially ang message of the cross. At sabi ni Paul, whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. So pwede pala ma-fall in grace kapag tayo po, mga kapatid, giviolate natin. Kapag in-exalt natin ang law instead of grace, nag-violate tayo and ye are fallen from the grace. Sabi ni Paul dito sa kanyang sulat. Tingnan niyo po, chapter 6, another verse. Chapter 6, verse 14. Chapter 6, verse 14. Chapter number 6, verse 14. Another verse. Young people, read. Amen. So maliwanag, no? Sabi ni Paul, but God forbid, ayaw ng Diyos, that I should glory. That means He Himself, si Paul, na mag-glorify siya, ma-exalt siya. But sabi ni Paul, saved in the cross of our Lord Jesus Christ. Amen. But walang iba dapat na mag-glorify, walang dapat ma-exalt, walang dapat maitaas, walang dapat na ma-magnify, saved in the cross of our Lord Jesus Christ. So ang goal ni Paul Bad, to exalt Christ, to magnify Christ. Ang meaning ng cross, gi-emphasize ni Paul, ang ma-highlight hindi siya, kundi ang ginawa ni Jesus Christ sa buhay niya. Yun ang goal ni Paul, mga kapatid. So, sabi niya, kung ako man lang, dahil sa aking pagkaparisi, naging righteous ako, walang effect ang kamatayan ni Kristo. Walang epekto, mga kapatid. Pero sa hindi po, sabi niya, sa biyaya ng Diyos, ako'y niligtas niya.
Hindi yung aking nagawa, hindi kung sino ako, but yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Di ba mapansin niyo po mga kapatid, nga ngayon, pag grace na, ang mga kanta, Christ exalting, dapat ang mga kanta may cross, may blood, may redemption, amen? Yun ang pure na message. No? May cross, may blood, may Christ, even sa mga song. Oh. About the work of Christ, about what Christ did for us. Yun dapat sa preaching, mga kapatid, sa teaching, sa kanta, sa lahat na ating ginagawa, gina-offer kay Lord, dapat ma-emphasize ang cross, ma-emphasize ang ginawa ni Christ. Always, sa lahat na ating ginagawa ngayon. Amen? So kung gawan mo ng cross, haluan mo siya ng law, mawala na. Matabunan ang cross. Ay, kasi nag-observe ako ng law, gikip ko ang 10 commandments, hindi ko ito gikain, ito, sinunod ko ito. Sino ang maging bida? Ang tao na. Kasi, ginawa siya, o meron siyang ginawa. Pero pag cross talaga, wala kang ginawa, si Kristo ang tus up ni mo. Nakuha niyo po? Yun ang kaibahan, mga kapatid. At maraming mga pastor ngayon na sa pulpit, hindi si Kristo ang gina-exalt. Nakita mo, marinig mo brad sa mga preaching, kung hindi dahil sa akin, kung hindi ganito. More on self, centered sa self, hindi Christ exalting. Hello, nakuha niyo church? Kung ma-observe po ninyo. Pero makita niyo po sa mga rightly dividers na mga pastor, bihira ka makarinig. Ako, nung diyon pa ako, nung sa una, no, dito. No. Always Christ exalting. Ang message very pure. Walang joke-joke, walang labutaw. Talagang pure ang message. Bakit? Kasi ginamagnify. Para bang magnifying glass. Ang gina-zoom in natin, walang iba. It is the Lord Jesus Christ. It is the death of Christ. It is the gospel of Christ ang ating gina-zoom in, gina-highlight natin. Yun napakaganda sa grace, mga kapatid. Hindi natin ginakurap ang cross. Corruption of the cross. Yun ang resulta, mga kapatid. Kapag tingnan nyo po, example dito, corruption of the cross, kaligtasan sa salvation. Anong gina-emphasize sa mga traditional? Nag-pray ako, naghibi ako, nag-accept ako, nag-repent ako, puro may ako. Always may ako, gid. Oh. Pero tingnan niyo po, ang grace, nagtiwala lang naman ako. Nag-trust ako sa ginawa ni Jesus Christ. Wala tayong ginawa, kundi nag-respond tayo by faith sa ginawa ni Jesus Christ. Na tayo po'y makasalanan at kailangan natin ng Savior. Amen. Corruption of the cross. Kaya sabi dito, but God forbid, sabi ni Paul, that I should glory. Ayaw ng Diyos. Takot si Paul, mga kapatid, na mag-glorify ang kanyang sarili. Takot siya. Saved in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. No? So, vice versa. Okay? Si Paul na crucify na kay Christ, mga kapatid. Okay. Next, number 9. O may time pa tayo konti. Number 9. Number 9 result. Alright. Critical command. Critical command. Anong ibig sabihin critical command? Paul's distinct apostleship and message are the safeguard. Yung ni Paul, yung mga teaching ni Paul, mga kapatid, okay? Yun po ang ating safeguard. Siya yung magbibigay sa atin ng safety net na hindi tayo ma-mislead, hindi tayo ma-deceive. Okay? Anong sabi niya? 2 Timothy 2:7. Anong sabi ni Paul? 2 Timothy chapter number 2 verse 7. Verse 7, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Notice the word, consider
what I say. Pag sinabi ni Paul, consider what I say, please pay attention. Please listen to me. Please follow this word. Yun ang ibig sabihin nung sinabi ni Paul, consider what I say. O sinabi mo, I have something to tell you, I hope you would consider. Meaning, you have to meditate, you have to ponder, you have to follow. Yun ang ibig sabihin ni Paul. And since Apostle Paul, ang ating apostle sa ating panahon ngayon, kaya dapat nating i-consider ang kanyang mga aral. I-consider natin ang kanyang mga instruction. Walang sinabi si Peter, please consider what I say. Walang sinabi si Jesus Christ before the cross, consider what I say. No. But Paul, he said, consider what I say. Kaya kung sinabi niya, consider what I say, we need to consider. Tama? Kaya gagawa nating nonsense si Paul kung hindi natin i-consider ang kanyang sinabi. When in fact, he is our apostle today in the dispensation of grace, and he is the apostle of the Gentiles. Only right division protects truth. Amen. Ito lang po ang mag-protect sa truth, the right division. So pag wala tayong rightly dividing, mga kapatid, hindi natin maproteksyonan ng truth. That's why we need to consider Paul's distinct apostleship. Siya yung ating apostle. Ang kanyang mga instruction ang mag-safeguard sa atin na hindi tayo mamislead. May mga tao mamisinterpret. Dapat itong mga rightly dividing, dapat ang Bible nila, Romans to Philemon lang. Kasi ang kanilang laging gina-preach, Romans to Philemon. Ang instruction, Romans to Philemon. Kaya dapat meron silang ibang Bible, Romans to Philemon. Ang di nila naintindihan, Brad. 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God and is what? Profitable. So, ibig sabihin, all Bible, all Scripture is profitable. Sino nagsabi? Romans to Philemon lang. From Genesis is profitable. From Genesis to Revelation is profitable. Pero hindi lahat doon, mga kapatid, direct sa atin. By principle, profitable. Pero when it comes to doctrinal issue, ang profitable, Romans to Philemon. Because that is for the Gentiles, and that is intended para sa body of Christ. Body of Christ. So dapat maliwanag po yan sa atin. Amen? Critical command. Bakit critical? Sabi ni Paul, consider what I say. Consider what I say. Mga kapatid. Okay? So yun po, mga kapatid, hanggang siyam lang po pala ito. Alright. So proceed tayo sa conclusion. Let's proceed sa conclusion. Being what? Being scriptural but not dispensational is like what? Using the right map in the wrong country. Meron kang mapa, pero hindi naman mapa doon sa bansa. Halimbawa, ituris ka dito sa Pilipinas, American ka, tapos ang mapa mo, mapa sa Amerika. Eh, paano mo yun magamit? Nakuha niyo, church, ang logic? It's like using the right map in the wrong country. You will always be lost. The Bible must be rightly divided to avoid error. Every heresy has a verse, but truth has context. If we love truth, okay. So naputol pala itong naputol ang kanyang if we love truth, we must not only quote scripture, but handle it dispensationally. Otherwise, we exchange God's grace for man's religion. Okay? So, meron tayong call to action. Nandiyan pa tayo, church? Okay, malapit na tayong matapos. Ano ang call to action? Ating response ba? Ano ang response natin ngayon? Na nalaman natin yung siyam na bad result kapag hindi tayo mag-apply or mag-fail tayo pag-apply ng rightly dividing. Confusion, ano pa? Corruption, ano pa yon? Siyam yon. Pero ano ang response natin? Anong response natin? Okay? Call to action. Number 1, discern between Israel's program and the body of Christ program.
So dapat ma-differentiate natin ang ang Israel's program sa Body of Christ program. Magkaiba po yun. Iba po sila ng program at magkaiba ang panahon. So dapat, pag honest tayo Bible student, kailangan ma-differentiate natin yun sila para ma-avoid natin ang confusion. Amen? That's number 1. Okay, number 2, depart from churches that mix law and grace. Ito, mahirap ito sa iba. No? Pero kung tayo na seeker, mga kapatid, seeker sa truth, hindi ka manatili sa church na mali ang turo, na pinaghalo-halo ang turo. I was so blessed na isa yon si Pastor Ramil Guardian sa Taal, Batangas. Meron siyang online. Tapos maraming mga nakikinig sa kanya, although may nagabasa sa kanya, pero may mga tao nakikinig sa kanya, Pastor, salamat sa programa ninyo. At ngayon ko lang naintindihan, Pastor, ang tamang interpretation sa Bible dahil sa rightly dividing. Pastor, aalis na po ako sa simbahan namin. Kaya napakalayo ang turo. At Pastor, kami na lang na pamilya pag Sunday, ako na lang gaturo sa kanila. Kasi iba talaga ang turo sa rightly dividing. Na-appreciate. So ang dami, brother, dahil sa program, nakita nila at sila po'y umalis na doon sa turo na talagang tinatakot sila sa tradisyonal na turo. At yun po ang mga kapatid, ma-feel mo kapag alam mo na yung truth, tapos manatili ka pa sa hindi truth. Amen? Hindi ka na mag-enjoy, hindi ka na ma-feel. Yung mga tao na yun, mga kapatid, kung nakarinig sila ng truth, pero nanatili sa traditional, actually, friendship na lang ang humahawak sa kanila. But in reality, spiritually, mga kapatid, wala na, malnourished na. Kasi walang truth doon. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Glory to God. Amen? Pero sabi dito, advice, sabi niya, depart from churches that mix law and grace. Wala talaga, mga kapatid. Number 3, defend Paul's unique apostleship and gospel. Ating dipinsahan. Kasi siya yung apostle natin. Yan ang ating apostle sa panahon. Yun ang turo na dapat nating sundin ngayon. The apostleship and Apostle Paul's gospel o gospel of the grace of God, mga kapatid. Number 4, dedicate yourself to rightly dividing the word of truth. Amen? Dedicate. That means mag-aral ka. Mag-isip ka pa. Mag-consider ka. At tayuan mo ang rightly dividing. Huwag ka na magpa-intimidate. Huwag kang magpadala doon sa mga tao na negative ang isip. Ngayon na nandun na sa atin ang truth, ipaglaban natin. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong matakot na magsabi, ito ang tama, ito ang biblical, ito ang scriptural. Ito ang dispensational teaching of the Bible. Amen. And, mga kapatid, 5, na mali ang Christ. Declare the mystery of Christ boldly and clearly, mga kapatid. Okay? I-declare natin that there is a mystery program ng Panginoon. Mga kapatid, declare the mystery of Christ boldly and clearly. That's number 5. Number 6, na call to action, demonstrate liberty in Christ, not bondage under the law. Let's demonstrate liberty in Christ, not bondage under the law. Thank God. So nag-fit sa ating pangalan, liberty, na liberate tayo, nabigyan tayo ng freedom. Noong una, nandun tayo sa sistema, sa traditional na turo. But salamat, pinalaya tayo ng Panginoon doon. Glory to God. Amen. Demonstrate liberty in Christ, not in bondage under the law. Number 7, destroy false reasoning by sound dispensational teaching. Okay? Not necessarily destroy, but i-refute natin. I-refute natin ang mga false reasoning by sound dispensational teaching, mga kapatid. Okay?
So dapat marunong tayong mag-refute. Kailangan marunong tayong sumagot sa kanila. Alright. And number 8. Delight in grace, not in religious performance. Ayun po. No? So dapat ang ating motivation is the grace of God. Hindi din tayo pwede magmalaki. Hindi tayo maging mayabang. Hindi natin sabihin na maging holier than thou tayo, na righteous tayo sa kanila kay dispensational tayo. No, hindi dapat ganun. No, otherwise parang parasi tayo na sabihin natin, kayo mga tradisyonal, mali kayo. So judgmental tayo, condemning tayo. Hindi po dapat ganun. Kundi dapat tayo ay grace, na ipag-pray natin ating mga loved ones na under tradition pa, under bondage pa. I-pray natin na sana mapalaya din sila someday sa mga teaching na traditional. Amen? Yun po mga kapatid. Delight in grace. And number 9, depend on God's revelation through Paul, not traditions of men. Alright? So dapat doon tayo mag-depend, mga kapatid, sa God's revelation through Apostle Paul, not traditions of men. Okay? So quoting, nasama po ba dito? Sabi dito, quoting the Bible wrongly leads to heresy. Anong heresy? Ano ang heresy? Yung teaching na contradict sa truth. Teachings na contradict sa truth, opposite sa truth. Ang tawag doon, Brad, heresy. Quoting the Bible wrongly leads to heresy, but rightly dividing leads to truth and liberty in Christ. Amen? So, salamat mga kapatid sa rightly dividing. Yun ang mag-lead sa atin, mag-open sa atin sa truth at liberty. Liberty. Salamat. Marami na dahan-dahan mga kapatid nakakita sa truth at na-appreciate nila, na-liberate sila doon sa truth. Sa matagal na mga kapatid na naging bondage sila sa system, sa teaching na yan, na-appreciate nila, napakaganda na ang truth na ituro sa kanila. At kasama po tayo doon mga kapatid. Glory to God. Amen. Na umabot po sa atin ang katuruan na ito. Kaya, pwede nyo po itong gamitin. Pwede nyo itong i-share sa iba, mga kilala ninyo. Brad, kung ano ang bad result kapag ka nag-fail tayo sa paggamit po ng rightly dividing the word of truth. Confusion, corruption, at marami pang iba. And praise the Lord, mga kapatid, na tayo po ngayon ay careful na sapagkat andito na ang truth sa atin. No? So, careful na tayo every time magbasa tayo ng Bible at lalo pa nating ma-appreciate at naintindihan sapagkat alam na natin kung ano yung mga verse at promise na para po sa atin. Amen? In fact, may mga kanta tayo, brad, na dapat nating iwasan. Kaya tinitingnan ko mga kapatid, hindi siya biblically sound. Hindi siya dispensational. No? Kingdom yapon. Kingdom ang kanyang going into all the world, to the regions beyond. May mga dyan na kingdom. No? Kingdom ang kanyang mindset to the regions beyond. So dapat alam natin na hindi tayo ga-after ng kingdom. Atin is ga-after tayo sa heaven. Amen? Hindi tayo nakadesign sa kingdom kasi para sa Israel ang kingdom. Alright? So baka meron pa ngayon ga-claim ng Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom. So, para po yan sa Hudyo, dapat isik nila ang kingdom, ang kanilang king, which is the Lord Jesus Christ. But the principle there is unahin natin si Lord. Ang principle doon sa Matthew 6:33, God must be first. Pero hindi yan primary para sa atin. We need to seek the kingdom of God and His righteousness. Alright. So tayo please. I hope meron tayong na-learn this evening sa ating pong lesson at lecture mga kapatid. Amen. Father in heaven, thank you Lord this morning, this evening. Salamat sa 9 points na aming natakel about Lord, the bad result of failing to recognize the rightly dividing the word of truth. And salamat Father God na tinuruan niyo po kami tonight, Lord, na dapat namin i-approach biblically, scripturally, dispensationally
on how to study the Bible. And Lord, help us na ma-share namin ang mga truth na ito para ma-appreciate din po sa ibang mga tao, Lord, ang Word of God. Thank you, Lord, na dahan-dahan naka-learn kami, dahan-dahan, Panginoon, ay natuto kami sa iyong mga salita. And it's my prayer na as the years passes by, months passes by, ay the more pa kami mag-grow in the knowledge of truth, Panginoon. Sa tulong ninyo at sa tulong din ng ibang mga pastors. Marami pong salamat. All glory, honor, and thanksgiving, we give it back to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, balik natin ang time.